Inilagay ng NGCP o ng National Grid Corporation of the Philippines sa red alert ang Luzon Grid. Ibig sabihin, wala na ngang reserba, kulang pa sa supply ng kuryente. Hindi pa rin kasi naaayos ang nasirang Unit 2 ng Sual Power Plant sa Pangasinan noong Miyerkules. Pero ayon sa Department of Energy, hindi na magkakaroon ng brownout daw ngayong gabi hanggang weekend. May report si Ruth Cabal. Di pa rin daw naayos ang nasirang Unit 2 ng Sual Power Plant sa Pangasinan noong Miyerkules, kaya mababa na ng 600 megawatts ang supply ng kuryente sa Luzon. Pero nang magkaroon nga ng emergency shutdown ngayong hapon sa Pagbilao Power Plant sa Quezon, tuluyan ang kinulang ang supply ng 375 megawatts. Tinaas ng National Grid Corporation of the Philippines sa red alert ang status sa Luzon Grid. Ibig sabihin wala ng reserba at kinapos pa nga ang supply ng kuryente. Sa result, yung grid natin hindi na mahabol yan kasi masyadong malaki ng deficiency. So nagkaroon tayo ng manual load dropping. Or sa madaling salita, may brownout tayo rotating. In this case, yung isang balbula ng planta, nagka-problema sila. Saan yan? Pagbilao? Sa Pagbilao. Sa Sual naman, may mga boiler naman ang problema niya. Every now and then, sabi nga nila, ano ba yung boiler? Tsaka pare-pareho na lang. Talagang matatanda na to eh. Pag matatanda na, nag-aaberya talaga. Pero dahil inaasahang bababa ang konsumo ng kuryente ngayong gabi, pagtitiyak ng DOE, di na magkakaroon ng brownout simula mamayang alas 8 o hanggang sa buong weekend na bababa rin naman ang konsumo. Kanina dahil naka-red alert, pinatupad ng Meralco ang Interruptible Load Program o ILP, kung saan ang malalaking customer ng Meralco tulad ng mga mall at pabrika gumamit ng kanilang generator sets para di na sila kukuha ng kuryente sa mismong grid. Pero dahil wala pang 100 megawatts ang natipid dahil dito, kinulang pa din ito para matugunan ang demand sa kuryente. Siguro kung wala si ILP, baka 2 oras yung rotating natin. Pero ngayon, 1 oras lang tayo. Cost-wise, posibleng wala masyadong effect dahil ang presyo ng WESM is actually mas mataas kaysa presyo ng ILP. Sa ILP kasi, ang Meralco ang magbabayad ng langis na kinonsumo ng mga kumpanyang pinagana ang kanilang generators na nasa 14 to 15 pesos per kilowatt hour. Mas mura sa halaga ng kuryente kung direktang kukunin ng Meralco sa WESM o Wholesale Electricity Spot Market na ang rate kapag summer ay nasa 18 to 21 pesos per kilowatt hour. Inaasahang maayos na rin daw bukas ang Sual Unit 2. Ang Pagbilao Power Plant aabutin pa daw ng 1 linggo para maayos. Next week is the hottest month or week of the year. Kung si Sual next week, pagbalik ni Sual, wala tayong brownout. Kaya lang, naka-yellow alert tayo. Kasi konti lang reserve natin. Ibig sabihin, anytime may babagsak pa na isang planta, delikado ulit tayo. Ruth Cabal, GMA News.